Hoy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Hoy, hindi umubra ang talino. Talino ba o yabang? Talino ni Harry Roque sa Korte Suprema dahil supalpal po yan ha. Ibinasura po yung petisyon ni Harry Roque ng writ of amparo. Gusto niya kasi makalusot dito sa pagkakasite sa kanya in contempt ng House of Representatives. Bakit kasi ayaw humarap dyan sa HOR? Simple lang yan Naghanap pa ng kakampi. Tumakbo sa Korte Suprema pero nireject. Nireject ng Korte Suprema. Biruin mo ha, ubod ng talino na yan, hindi pa rin umubra. Baka naman kasi hindi nakatalinuhan yan. Kung hindi, pagiging, ano bang term dyan? Hindi sigurista Pagiging magulang. Pagiging magulang na. Akala niya siguro madadaan niya sa pavoka-voka niya. Wala na. Tapos na ang kapangyarihan nyo. Wala na kayo sa pwesto. Kaya ngayon hindi na kayo pinapanigyan. Sinisingil na nga kayo ngayon Headline na mga pahayagan nasa GMA News Online at sa lahat ng pahayagan. Harry Roque's plea for writ of amparo, junk by SC. Ibinasura po ng Korte Suprema ito pong petition ni Harry Roque for writ of amparo. Ano yung writ of amparo, ka-coffee? Sige, definition of terms muna tayo para hindi tayo malito, no? Ano itong writ of amparo? So sige, search nyo sa Google. By definition, ang ibig sabihin nito, the petition for a writ of amparo is a remedy. Gamot, ka-coffee, solusyon na available to any person, kahit sino, ka-coffee na Pilipino, no? Remedy mo yan, kumbaga solusyon mo yan, o kaya kung mayroon kang problema, pwede kang humiling ng writ of amparo. Ito po ay remedy na available to any person whose right to life, liberty, and security is violated or threatened with violation by an unlawful act or omission of a public official or employee or of a private individual or entity. Kung sa tingin mo, yung karapatan mo karapatan mong mamuhay, karapatan mong maging malaya, karapatan mong maging safe, na-violate yan, pwede kang humiling ng writ of amparo, ka-coffee. So yan ang ginamit na remedyo ni Harry Roque. Kasi sa feeling niya, ididetine siya ng House of Representatives, di ba? Ididetine siya dyan, yung kanyang karapatan na maging malaya, na-violate. Kaya ang hiling niya, magkaroon po ng writ of amparo itong Korte Suprema. Clarify niya sa Korte Suprema yan, humihiling siya. Yan yung kanyang plea, yan yung kanyang petisyon para hindi na siya maaresto ng HOR. Hindi na siya ma-detain dyan sa HOR at hindi na siya mapasagot dyan sa mga kasong kinakaharap niya. Ang problema, hindi, mali. Sabi ng Korte Suprema, mali yan, hindi yan yung remedyo. Hindi yan yung remedy na dapat ini-insist ni Harry Roque. Hindi yan applicable sa kaso niya. Ayun, sa pool. Bakit kanyo? Sumagot ang Korte Suprema kung bakit hindi applicable ito sa kaso ni Harry Roque. The Supreme Court on Tuesday, ngayong araw lang po yan, dismissed former presidential spokesperson Harry Roque's petition for a writ of amparo against his arrest in the wake of an order from 4 House committees investigating alleged illegal activities in Philippine offshore gaming operators o POGO. Yang Quad Committee, ka-coffee, na nag-iimbestiga dyan. Kaunting backstory tayo, sinight in contempt siya kasi sabi niya magpapasa siya ng mga dokumento na yan na magpapatunay na ma-justify yung pag-angat ng kanyang assets, bigla niyang pagyaman. Nagbenta raw siya ng lupain ng kanyang pamilya, kaya bigla siyang yumaman. Sabi niya, magsasubmit siya ng mga dokumento na yan na magpapatunay doon. Ang problema, hindi. Hindi nagpasa. Baka naman kasi walang ipapasa itong si Roque. So dahil nagsinungaling siya, di isinight in contempt siya. Siyempre, mabigat si Harry Roque. Matigas si Harry Roque. Sabi niya, hindi. Ginamit niya ang talino niya. Susulat muna ako sa Korte Suprema, yung anak niya yung ginamit. Di ba? Pero siya naman yung utak dyan. Sulat muna tayo sa Korte Suprema. O yan, paano yan? May ruling ng Korte Suprema, hindi mo pwedeng gamitin yung writ of amparo na yan. The court denied Roque's prayer for a writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. Sabi po ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Teng in a press conference. Yung writ of amparo na yan, hindi yan applicable yung sa pagkakasite in contempt niya dyan sa House of Representatives.
Hindi mo dapat gamitin yung writ of amparo na yan. Hindi mo dapat i-insist yung writ of amparo na yan sa kaso ni Harry Roque na sinay siya in contempt ng HOR. Yun, sa pool. O baka naman, ka-coffee. Harry Roque, baka naman, ipresenta mo na yung sarili mo, Sige na. Isuko mo na yung sarili mo, Dahil hindi ka tatantaran ng CIDG. Si General Torre na ang nandyan, ang hepe ng CIDG. Wala kang lusot dyan, kaya labas-labas na para hindi na tumindi ang problema dyan. Pasok mo na yung dokumento kung meron, di ba? The scope of amparo is limited to extrajudicial hearings and enforced disappearances or threats thereof which are not present in this case. Isa na ng Korte Suprema. Pwede mo lang daw gamitin na remedyo itong writ of amparo sa mga kaso na ito. Yan yung mga extrajudicial hearings, yung mga nawawala, ka-coffee, yung mga enforced disappearances, yan yung kanilang term, o may mga threats thereof which are not present in this case. Hindi mo makita yan o hindi yan applicable sa kaso ni Harry Roque. In his petition, Roque asked the SC to issue a writ of amparo prohibiting his arrest and a temporary order to prohibit the House of Representatives Quad Committee from enforcing the arrest order. Sabi po ng petition ni Harry Roque. GMA News Online has sought comment from Roque but has yet to receive a response as of posting time. Bakit hindi pa nagko-komento? Teka nga, check na natin, ka-coffee. Baka naman meron na sa Facebook. Wait lang ha. Check natin, baka nag-comment na si Sir. Hindi umubra ang talino ni Harry Roque dito Check. Wala pa, ka-coffee Wala pa sa Facebook niya, ka-coffee. Hindi pa naglalabas ng statement yan. Ang recent niya, statement niya doon sa rating ni Sarah. Meron siyang 11 hours ago. Panoorin, interview niya ito sa Bombo Radio, Philippines. Panoorin, muling iginiit ni Attorney Harry Roque ang kanyang karapatan na lumapit sa Korte Suprema dahil sa maling ginagawang panggigipit sa kanya ng mga mambabatas. Ba't di ka kinampihan? Karapatan niya naman talaga yan. Kahit sino naman, ka-coffee. Karapatan mong tumakbo ng Korte Suprema kung sa tingin mo. And let the Supreme Court decide. And nag-rule ng Korte Suprema dyan Hindi applicable yung kaso mo. Hindi sana, sumunod ka na, di ba? Sunod ka na dyan, suko ka na. Saan ka patatakbo? Sa China. Matulungan ka ba rin China? Saan ka patatakbo? Sa Amerika. Binash mo ng binash ang Amerika. Paano ka tutulungan yan? Di ba ganun lang yun Roque's camp also asked the court to issue a writ of certiorari and the writ of prohibition to prevent the Quad Committee from requiring Roque to produce any additional document or to attend any future hearing. Grabe ang kapal na mukha dito ni Roque Ayaw niyang ipatawag siya. Ano ka? Just ka ba? Ayaw niyang ipatawag siya dito sa mga hearing na yan. Isa po nga, tama ba intindi ko dito? Roque's camp also asked the court to issue a writ of certiorari and a writ of prohibition to prevent the Quad Committee from requiring Roque to produce any additional document or to attend any future hearing. Wow. Tama tayo ng understanding dyan. Gusto niya pagbawalan ng Korte Suprema itong Quad Committee na mag-request, humingi ng dokumento kay Harry Roque patungkol dito sa investigasyon na yan. Hindi lang yan At ang padaluhin si Harry Roque dyan sa investigasyon na yan. Wow. Ang tanong dyan, sino ka? Sino ka? Ano ka? Presidente ka ba? Kahit nga presidente, ini-invite ikaw, presidential spokesperson lang. Ang gusto mo, ang prayer niya sa Korte Suprema, wag na akong hingian ng dokumento. Wag na akong pa-attenden dyan sa investigasyon na yan. Grabe namang immunity yan. Magpresidente ka muna para immune ka na dyan. Diba? Hindi ka na pwedeng ipatawag, hindi na pwedeng makihingi ng mga dokumento dyan. Bakit ba kasi ayaw mo ibigay ang dokumento na yan? Diba? Kasi malalaglag siya. Pag ipakita niya yung mga dokumento na yan, ang tanong nga kung may ipapakita ba siya, baka naman wala kasing ipapakita. Yun lang. Pero ngayon, kailangan niyang lumabas dyan. Diba? Or, huwag siyang tantanan.
i-file na ng kaso sa korte na talaga yan. Oh. Huwag na dyan sa House of Representative. Sa totoong korte na kasuhan yan, di ba? Total, nagmamatigas naman ito eh. Kasi unfair yan, ka-coffee, sa ibang mga resource persons na dumadalo dyan, matataas na official pa, ka-coffee, secretaries nga eh. Incumbent ha, kasalukuyang mga secretaries, dumadalo sa pagdinig na yan sa Senado at sa House of Representatives. Pero ito, former secretary lang, former presidential spokesperson ngayon, ayaw dumalo. Ayaw magpasa ng dokumento. Ba, sobra naman yan, ka-coffee. Mahirapan siya dyan, ka-coffee. Kung ako siya, susuko na lang ako. Marami siyang properties. Makukuha yung mga properties niya. Ang tanong nga kung galing ba sa tama yung properties na yan. Diba? Nako, tapos na kayo ngayon. Singilan time na. Sige, pakinggan niya natin itong side niya. Yung kanyang interview dito sa Bombo Radio. Isang kritisismo ng lola nyo na nagsasabi na habang ako daw ay hindi sumusurrender sa Kongreso, wala daw akong karapatan na humingi ng remedyo sa ating hukuman. Well, unang-una po, ano pong mali dyan? Unang-una po, ang remedyo hinihingi ko po sa hukuman, sa Korte Suprema. Ang hinaing ko po ay writ of amparo kasabang certiorari. Ang amparo po ay para mabigyan ng protection at ang certiorari po ay karapatan na lang. Itong post na ito ay 22 hours ago. So, I suppose, during this interview, hindi pa naglalabas ang Korte Suprema ng kanilang ruling sa interview na ito ng Bombo Radio. Siyempre, kailangan niyang maibato siya di ba? Ang ginagamit niya ngayon, yung mga nagsasabi na wala siyang karapatan na tumakbo ng Korte Suprema. Sino na naman yan? Invento na naman kayo dyan. Sino ba nagsabi wala kayong karapatan? I-common knowledge naman yan na may karapatan ang sino man. Takbo kayo dyan sa Korte Suprema. Wala nang ibang maibato, wala nang ibang argumento. Yan na lang ang sinisilip nila. Kesyo ginigipit, kesyo kine-question yung kanyang karapatan na paglapit niya dyan sa Korte Suprema. Wala namang ganyan. Rito Pamparo at certiorari. Na-questionin ang gawain ng gobyerno dahil ito nga ay labis sa kanilang jurisdiction dahil meron tinatawag na grave abuse of discretion. Alam niyo, napaka-importante po nitong kapangyarihan ng certiorari ha. Sinabi nga doon sa American case ng Marbury versus Madison na bagamat pinakahina sa tatlong sangay. Ba't sa Amerika? Hindi ko alam kung paano nagiging applicable pero American case. Anyway, siguro hindi ko alam, hindi natin alam, no? Baka iba alam niya kasi matalino naman ito si Harry Roque. Ang gobyerno, ang hudikatura, ang hudikatura naman yan, ang kapangyarihan niya ay una-una, itinataguyod niya yung pinakamataas na batas sa ating bayan, yung ating saligang batas. At pangalawa, ang trabaho talaga ng Supreme Court ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. So kapag... ayun. Ayan ha, malinaw. Siya mismo nagsabi, itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. Yan na. May ruling ng Korte Suprema, may desisyon na ang Korte Suprema. Di suko na siya ngayon. Di ba? 22 hours ago ito This video was posted prior to the decision of the Supreme Court. Di ba? Ayun na. Irespeto niya ang desisyon ng Korte Suprema. Saan siya mag-a-appeal dyan? Takbo siyang Amerika. Wala na. Game over na. Suko na, sir. Tapos na ay umakto para nga baliwalain ang mga ginagawa ng ibang mga ahensya at sa ngayon ng gobyerno. Ito'y hindi dahil sila ay supreme. Ito'y dahil ang supreme ay ang ating saligang batas. So hindi po totoo yung sinasabi ng isang lola natin na habang hindi ako sumusurrender sa Kongreso, hindi ako dapat humingi ng remedyo. Kasi yan nga. Sino yung lola naman na tinutukoy niya? Hindi wag niya paniwalaan yan. Ginawa niya na nga, di ba? Humingi na siya ng remedyo sa Korte Suprema. End of story. Wala nang dapat pag-usapan dyan. Di ba? Ngayon, moving forward, may ruling ng Korte Suprema, hindi pwede yung writ of amparo na yan. Suko na siya dyan. Di ba? Tapos na ang laban. Tapos na ang boxing dyan. Isa ang sinasabi ng Korte Suprema. Huwag ka nang gumamit ng kung ano-anong provision na hindi applicable sa kaso na yan. Labas na siya dyan. Punta na siya ng HOR, suko na siya dyan. Dyan muna siya mag-enjoy sa Korte Suprema, sa House of Representatives. Yan. Sabi nga ng article ng Inquirer, karma is real. Bumabalik sa kanya yan, yung karma na yan dahil sa ginawa niya sa mga activities niya sa previous administration lalo na. Siya, anong say ninyo dyan, ka-coffee? Sige, i-share ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee.
Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang Ka-Coffee, please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, don't forget Ka-Coffee, please click lang po ng subscribe na dyan po sa baba. Subscribe lang po at hit nyo yung notification icon para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo Ka-Coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo Ka-Coffee ha, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!